The power of affirming thoughts. Yung kapangyarihan ng yung matatag, yung matibay, yung buong-buong kaisipan. Buo ang kaisipan mo. Buo na ang kaisipan ko. Alam ba ninyo yung word na buo na ang isip ko? Nakapag-isip na ako. Buong-buo na. Hindi na kailanman maantala. Alam ba ninyo yung ganong mindset? There is power in it. May kapangyarihan. Now, sa 2 Timothy chapter 1 verse 12, gusto kong basahin natin. 2 Timothy 1:12. Very common ito, lagi natin nababanggit. Sabi niya dito, 2 Timothy chapter 1 verse 12, For this reason, I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I have believed, and am persuaded that He is able to keep what I have committed to Him until the day. Wow! Napakaganda. Alam ko, nalalaman ko ang aking mga pinaniwalaan at naniniwala ako, nagtitiwala ako na ikanyang itatago o kanyang pananatilihin ang lahat ng aking ipinasakamay sa kanya hanggang sa araw niya, hanggang sa kanyang pagdating. The power of affirming thoughts. Mahirap ang double-minded man. Pabago-bago ang isip. Mahirap din yung absent-minded. Pero mas mahirap din yung mga talagang dahil nasisira ng isip. Yung mindset natin, yung thoughts natin, yung affirming thoughts natin, napakahalaga even sa ating bilang sa mananampalataya, bilang isang tao. This life is full of choices. Amen? Naniniwala kayo? Ang buhay na ito, punong-puno ng pagpipilian. Yes. Bata ka, young people ka, matanda, meron ka rin pagpipilian. Estudyante ka, meron ka multiple choice. Maraming pagpipilian ang buhay na ito. Ngayon, ang pagpipili mo, may decision mo, your choice is very crucial. Alam ba ninyo that make a choice, ito to. Make a choice and your choice make you. Hello? Tama, naniniwala kayo? Make a choice and your choice make you. Kung ano yung pinili mo, yun ang bubuo sa'yo. Yun ang magiging ikaw. Hello? Ibig sabihin, dahil ikaw lang din ang makikinabang at ikaw lang din naman ang magsasuffer, kailangan mo maging wise sa iyong choices. Young people, hindi biro ang pinili ninyo. Hello, young people? Kumalapang mga young people? Yung pinili ninyo na kayo ay manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo is napakagandang choice yan. And no more turning back. No more turning back. Napakahalaga ng choice mo. Dahil kung ano yung pinili mo, inuulit ko, yun ang lilikha sa iyo. Kung ang pinili mo ay yung mabuhay labas doon sa kalooban ng Panginoon, ang buhay mo ay isang buhay na talagang labas sa kalooban ng Panginoon. Pero kung ang pinili mo ay yung buhay na kung saan ito'y inialay mo sa Panginoon, yun ang magiging buhay mo. Tama nga naman, whatever you sow, you will reap. Kung ano yung tinanim mo, yun ang aanihin mo. Kung ano yung pinili mo, yun ang buhay mo. Kung ano ang kakapipiliin mong kakainin, yun ang ilalago mo. Hello?
Na ko yung ibig ko sabihin, kung ang pipiliin mo ay alam mo nakakasama sa spiritual life buhay, bakit mo kailangan pang piliin? Wisdom. Mag-wisdom ka naman na alam mo namang nakakasama, papatulan mo pa. Sino naman ang hindi mamang kapag alam niya mainit, isasawsaw pa niya ang kanyang paa? Amen? Pagpipili. Noong una pa lamang, meron ka ng pagpipili. Ang mundo ay punong-puno ng pagpipili. Pagpipili kung sasawsaw ka ba o hindi. Amen? Hallelujah. Make a choice in your choice. Make you. Alam ba ninyo yung kwento ni Joseph? Alam niyo yun. Si Joseph na binenta. 12 sila magkakapatid. Binenta si Joseph. Paboritong anak ni Israel si Joseph. Dahil paboritong anak si Joseph kasi is anak ng pagkatanda. Parang mini-pose baby. Anak ng pagkatanda. Si Joseph at saka sino yung kapatid niya? Benjamin. Thank God. Si Benjamin at si Joseph. Si Joseph is a type of Jesus Christ and Benjamin is tayo. Tayo mo rin na kapatid. Yung 10 na kapatid nila is a picture of 10 commandments. Tayo lang talaga. Ang talagang kapatid ni Joseph is si Benjamin na kapatid niya kay Raquel. Si Raquel talaga yung pinakaibig ni Jacob. Before making a choice, sabi natin kanina, your choice, make a choice, in your choice make you. But before making a choice, unahin mo muna, maging wise ka. Ano ang pipiliin mo? Know, o sa mali sabi, know what you believe. Pipiliin mo at paniniwalaan mo. Alamin mo kung ano ang pipiliin mo at anong paniniwalaan mo. Siyempre, yung pipiliin mo, yun ang pinaniniwalaan mo. Tama? Ngayon, ano ang paniniwalaan mo? No, katulad kasi doon sa binanggit natin, yung sa binasa natin kanina, for I know, hope, I have believed. Nalalaman ko ang aking pinaniniwalaan. Sabi niya Apostol Paulo dito kay Timoteo. Before na pinili niya, nalalaman niya. Hello? Before na pinili mo maging isang Kristiyano, nalalaman mo, pinaniwalaan mo, kaya pinili mo. Paano mo na pinawalaan? Paano mo nalaman? Kasi pinakinggan mo. At ang sabi ng Biblia, faith comes from hearing, and by hearing by the word of God. Bakit mo napakinggan? Bakit nabuo ang pananampalataya mo? Bakit mo napakinggan? Kasi it's all by the grace of God. Doon nagmula ang pananampalataya mo sa grace of God. Inulit ko, ang bintana is compared into a window. Bintana. Ang faith is compared into a window. Alam mong merong ilaw, liwanag, may araw, tanghali na, binuksan mo ang bintana ng pananampalataya mo, kaya naman pumasok ang liwanag sa loob ng kwarto mo. Bakit mo binuksan? Kasi alam mo na may liwanag sa labas. Tama? Tama. Yung liwanag is the grace of God. Hindi mo naman bibuksan yung bintana ngayon kung hindi mo alam na may liwanag sa labas. Tama? Kaya, yung liwanag is the grace of God. Your faith is the window. Your life is yung kwarto mo na nagliliwanag dahil binuksan mo ang bintana ng pananampalataya mo na pumasok naman ang grace of God. Pero in the first place, alam mo na may grace of God. Naliwanag na.
Remember, kailangan alam mo yung pinaniniwalaan mo. Kung hindi mo pa alam, huwag mo pustahan. Huwag mong maniniwalaan ang hindi mo alam. Ang grace of God, ang grace mga taga-dimawit kulto. Alam mo, ang grace is Jesus Christ. Amen? Grace, Jesus Christ is the embodiment, kumakatawan sa biyaya. Sa madaling sabi, si Jesucristo ang biyaya. Ang tinapos na gawa ni Jesucristo sa krus ay bunga ng dahil sa siya ay biyaya. Dahil sa siya ay grace. Kung kulto ang grace, kulto pala si Jesucristo. Beloved, hindi kulto ang ating Panginoon Jesucristo. Kulto. Cool. Kaya ikaw, kulto ka na rin. Cool. Very cool. Kasi pinaniwalaan mo ang sinasabi nilang kulto. Pero si Jesucristo ay hindi po kulto. Siya po ang kumakatawan sa biyaya. Nalalaman mo, pinaniwalaan mo, pinili mo. Alam mo, palakpak naman mga kapatid. Importante na malaman mo yung pinili mo at paniwalaan mo pinili mo. Pinaniwalaan mo, kaya pinili mo. The power of affirming truths. Kaya naman sa isip mo, buo na. Tingnan mo yung katabi mo, buo na ang isip ko. Ibig sabihin sa dating buhay, isa ka nang binago, isa ka nang bagong nilalang, isa ka nang anak ng Diyos, nag-decide ka, naniwala ka, naggrabe pala ang buhay, ibang-iba ang buhay na nakay Kristo. Always panalo. Amen? Always panalo. Now, no more turning back. Buo na ang isip ko. Hallelujah. By the power of affirming thoughts. By that, pag sinabi mo, pag pinaniniwalaan mo, at nandun yung kaisipan buong-buo na, meron kapangyarihan dito sa buhay mo. Itong si Jacob, pinanggal ng Israel. Israel is friend of God. I am a friend of God. Maganda no? Now, alam niyo ba kapatid? Si Joseph, dahil gusto pa itong anak ni Jacob o na si Israel, ginawa niya ng tunics or parang coat ngayon, parang robot coat na different colors. Iba-iba ang kulay, multicolor. Kapag binigyan ka ng multicolor na, ibig sabihin, paborito ng anak, at ibig sabihin, you are exempted sa lahat ng trabaho. Wow! May anak bang ganon? Ay kung wala, ibig sabihin, maghugas ka ng plato. Hindi, ibig sabihin, wala kang coat na ibinigay ang papa mo na different colors, meaning you are not exempted of any works or any home course yan. No? So, ibig sabihin, lahat tayo ng trabaho. Now, itong si Jacob, kaya itong si Joseph is different, piniling-pinili siya. Pero, he was chosen, but rejected. Paano natin sabi yun? Kasi nga, reject siya ng kanyang mga kapatid. Reject siya ng mga kapatid. Pero ganun naman, bagaman siya po ay pinili ng kanyang ama, na paborito ng kanyang ama, reject siya ng mga kapatid niya, alam niyo, hindi po siya nanghina. Hindi po siya nanghina. I believe na ang kapangyarihan, ang isa sa mga sekreto is sa pagpipili niya o sa choice niya, sa choice in life, sa pagpipili natin sa ating buhay sa kung alin na dapat ang nararapat sa bawat desisyon natin. Unahin natin, pumili tayo
sa pamamagitan ng kaalaman na tayo ay pinili muna ng Panginoon. Nakuha yung ibig sabihin? Think. Mag-isip tayo. Before ka pipili, alamin mo, ipa-remind mo sa sarili mo na unang higit ikaw ay pinili. Nakuha yung ibig sabihin? Ngayon, yun ang basihan mo para ikaw ay mag-desisyon. Hello? Young people, barkada, simbahan, okay naman ang barkada, wala problema. Kaya lang, yung gagawin mo kasama mga barkada, bilang isang pinili ka ng Diyos. Bakit pinili ka? Kasi naging Kristiyano ka na. Iniibig ka na ng Panginoon. Ligtas ka na. Bilang isang pinili, akma ba sa'yo na mabuhay ng dating buhay? Hello, young people? Ibig sabihin, mga young people, the best way to choose is to know and to believe that you were chosen. Pinili ka. Ibig sabihin dahil pinili ka, kakaiba ka na. You were made holy. You were loved. You are accepted. Made holy, ibig sabihin, you are separated. Ano ibig sabihin ng separated? Ano ibig sabihin, Pastor? Ihiwalay ko ang sarili ko sa mga barkada ko? No. Makijoin ka pa rin sa barkada mo, pero huwag mo nang gawin mo ang mga ginagawa nilang alam mong pangit. Dahil hindi na nababagay sa'yo, pugi-pugi ka na, maganda ka na. Amen? Hallelujah. That is how to make you are chosen as power or as tool or as checklist in making choice. Grabe. Again, sabi ko kanina, remember to choose based from knowing and believing that you were chosen. Si Joseph, alam niya na siya pinili sa kanyang ama. Mahal na mahal ng kanyang ama. Though he was neglected, pero alam niyo, yung coat niya, sinira. Kinuha ng mga kapatid niya, sinira, sinausaw doon sa may dugo ng hayop para nagbilutay-butay para ipakita doon sa ama niya na kunwari pinatay ng hayop. Nawala yung coat niya. Yung coat na yun is a picture of exemption. Yung coat na yun is a picture of favoritism. Paborito siya. Yung coat na yun is a picture of talagang mataas ang pagtingin sa iyo. He lost his coat, but he didn't lose his dream. Kasi meron siyang dream eh. Merong dream ang Panginoon sa kanya. Na bandang na balang araw, siya ay titingalain ng kanyang mga kapatid. Tama? Nabasa niyo yung kwento? Nawala na yung damit niya, yung coat niya, yung coat of exemption, yung coat of honor, yung coat of authority, yung coat of kayamanan, yung coat of pagiging famous. Marahil nawala ninyo yan sa buhay ninyo, especially yung pandemic. Pero ang inyong dream, ang dream ng Panginoon sa inyo, ang palaking, ang nais ng Panginoon sa inyo, ang pag-ibig ng Panginoon sa inyo, hindi nawala. Amen. Nandun pala. The power of a perfect dose. Isipin ninyo, alamin ninyo. Now, ang tanong, another point here. Ang tanong, how do you respond? Paano ka tumugon? Paano ka tumugon sa kung anong nangyayari dito sa mundong ibabaw? Paano ka tumugon sa akusasyon ng ibang tao sa iyo? Paano ka tumugon sa bulong ng demonyo sa iyo? Paano ka tumugon doon sa nakikita mong pangyayari na hindi maganda? Paano ka tumugon doon sa na-experience mo ngayon? Your whisper
How do you respond? To respond is to be wise. Just like Joseph. Hindi siya nag-respond. Ano nga siya lumaban eh? Si Joseph. Hindi siya lumaban doon sa kanyang kapatid. Nung hinahawakan na si Joseph para ibenta, at nung ihulog doon sa may kwan, una nung ihulog doon sa may balon, at nung ibenta na doon sa Ismaelites, papunta ng Egypt, na bebenta siya, hindi man siya nagreklamo. Why? Hindi siya nabubuhay doon sa kung ano ang hindi final na sitwasyon. Hello? Everything on earth is fleeting. Panandalian. Everything is not final. But God's word is eternal. Si Joseph, hindi siya nagpadala sa kung anong present situation niya. Imagine mo, papatayin ka na sana, inihulog ka, ipinita ka, hindi siya nagreklamo, hindi siya man lang nanlaban, wala man ako nakita doon sa Biblia na sinabi niya nanuktok din siya, puri ng mulot ng bato at batuhin niya yung mga kapatid niya. Respond. Look at the response of Joseph. Why? Kasi, naging wise siya at buong-buo na yung kaisipan niya. Alam na niya yung kaisipan niya na bagaman kung ano yung present situation niya, yung dream, yung pangako ng Diyos sa kanya na mangyayari sa kanya ay mangyayari talaga. Can we learn from that? Meron po ba tayo na pag-aralan doon sa buhay ni Joseph? Na kung ano nga yung present situation mo, positive man yan or negative na meron ka, panandalian lang yan. Mag-respond ka ayon sa diktasyon ng Banal na Espiritu sa iyo. Siguradong ko ang sabi ng Banal na Espiritu sa iyo, that is not your final life. Hello? Hindi po iyan ang pinali o yung last na buhay mo. Meron pa rin gagawin ng Diyos sa iyo. Just like Joseph. Joseph lost his hope, but his dream kailanman hindi nawala sa kanya. To respond, To respond is to be wise. Yung maging wise na. Focus at saka indulge yourself into His favor. Indulge yourself. Magpakasasa ka doon sa favor ng Panginoon. Doon sa ginagawa ninyo. Young people services. Prayer meeting. Going to church. Giving your tithes and offering. Yung pwede mong servisyo sa simbahan. Magpakasasa ka. I-enjoy mo iyan. Just keep on enjoying. Why? Buo na kasi ang isip mo eh. Hello? Buo na kasi ang isip mo. Ano ba yung isip mo? Buo na yung isip mo na ikaw, unang higit, ay pinagpala ng Panginoong Kristo. Anong paraan? Ikaw ay ligtas. Ikaw ay nagdesisyon na siya ay maging Lord and Savior mo. Buo ng isip mo. No more turning back. Kailangan firm yung thoughts mo para maayos yung respond mo sa nangyayari sa mundong ibabaw. Kailangan goal-oriented ka rin. Ano ba ang goal mo sa buhay na ito? Ang goal mo is yung makapiling ang ating Panginoong Jesucristo sa pagdating niya. Amen? Yun ang goal natin. Wala na. Kaya kung ano ba mga sagabal lang yan eh. Focus ako doon sa goal ko. Ano ang goal mo? Ang makapiling ng ating Panginoong Jesucristo. Focus on your goal. That is how to respond. Live possessing your position. Nabanggit na pag-usapan na natin ito. Live
as if you are possessing your possession. Mabuhay ka, nabuhay ka na inaangkin mo, pinoposes mo, tinataglay mo ang posisyon mo. Ang position mo, position is P-O-S-I-T-I-O-N. Na ang ibig sabihin ng position, kung ano yung position mo. Yung ano yung kalagayan mo. Yung rank mo, parang ganon. In life mo. Ano ba ang position mo? Ikaw ay anak ng Diyos. That's your position. And that position is your possession. Ang possession ay P-O-S-S-E-S-S-I-O-N. Ang ibig sabihin ng possession naman, pag-aari mo, taglay mo, kayamanan mo. Kayamanan mo. At yung position mo, yung pagiging anak ng Diyos mo, yun ang kayamanan mo. Amen? Wow. Glory to God. Hallelujah. Now, para sa respond na maayos na respond sa nangyayari sa mundo ikaw, kailangan taglayin mo ang position mo. Keep on possessing your position. Paano? Paano mo i-apply yun? Sa pag-focus mo sa pagiging Kristiyano. Punta ako ng Limawit, makipag-young people service. May nanggugulo. I'm sorry. Sasabihin mo, I'm sorry, buo ng isip ko, tataglayin ko ang posisyon ko. Kayamanan ko kasi ang makipag-alugilo sa kapwa ko Kristiyano. Kayamanan ko kasi ang makapakinig ng salita ng Panginoon. Amen? Kayamanan ko kasi ang pagiging Kristiyano ko. Kaya gawin kong priority. Wow. Keep on possessing your position. Mahirap ang buhay, walang pagkain. I'll keep on possessing my position. Yes, wala akong ulam ngayon. Wala akong pera ngayon. Mahirap ang buhay namin ngayon. Pero sa langit at sa pagdating ng Panginoon, nalulubin ng Panginoon na kami po ay maka-ahon din sa kahirapan. That is how to possess your position. Amen? Possess your position. By that, you will respond correctly. Pero kapag hindi mo pinaposes ang position mo, mali ang respond mo. What is your position? You are son of God. Anak ka ng Diyos. You are God's beloved. You are favored, blessed, and accepted. You are the apple of the eye of God. Hello? Sometimes hindi mo naiisip na gano'n, no? Pero katotohanan, ikaw ay paboritong anak ng Diyos. Amen. Pinitignan ka ng Diyos. Alam ng Diyos ang mga kailangan mo. Alam ng Diyos ang strength mo. Kaya may panahon ka para magpasikat sa Kanya. Hallelujah. Praise God. Last, keep on feeding yourself. Feeding yourself. Pakainin mo naman kasi ang sarili mo, ha? Ibig sabihin, yung kaluluwa mo, yung life mo, kailangan mong makinig ng salita ng Panginoon. Kailangan mong makinig. Sayang ang salita ng Panginoon kung hindi mo pinapakinggan. Keep on feeding yourself. Listen. Kaya inulit ang listening and listening dahil hindi lang minsan lang makinig ng salita ng Panginoon. Jesus, remember, pag nakinig ka ng salita ng Panginoon, mabubusog ka. Why? Jesus Christ is the bread of life. So again, mga kapatid, the power of affirming thoughts. Number one, make a choice. And your choice will make you. In making a choice, choose
from knowing and believing that you were chosen. Another point here, paano ka mag-respond sa nangyayari sa mundo? How do you respond? To respond is to be wise, to focus, to indulge yourself into His favor. Kailangan goal-oriented ka. Kailangan pursue your dream. Kailangan possess your position. And last point, keep on feeding yourself. Pakainin mo ang sarili mo. Paano kumain? Makinig ng salita ng Panginoon.